wala na ho kayong magagawa. Ang mga empleyado ho talaga masasakit sa ulo yan. Ibababa nyo yung level nyo sa mga empleyado ninyo. Hoy, may-ari ka. Ano nangyari sa'yo? Yung iba kasing mga may-ari, masyadong entitled eh. Nagkaroon ka lang ng title na may-ari ka ng negosyo, masyado kang feeling entitled. Hindi po pwedeng ganun. May-ari ka, hindi ka dapat chismosa. Yun yung problema sa maraming entrepreneur. Hindi ka dapat chismoso. Kaya mahina negosyo mo eh. Ang trabaho mo ng may-ari, hindi ho makipagchismisan. Huwag ho ninyong papayagan lumaki ang sungay ng mga empleyado ninyo. Ang trabaho ho ng may-ari is i-manage ng maayos yung mga tao nila. Hindi yung palalakihin nyo pa. You control. You take charge. You are responsible. Bakit nalulugi ang negosyo? Ikaw mismo may kasalanan yan. Tanga ka eh. Yun ang problema sa'yo. 6 C's to solve a problem within the company. Number 1 C na kailangan po nating tandaan, consolidate data and facts. Kapag tayo ay nagmamanage na ng negosyo, kailangan po ninyo ng numero. Negosyo equals to numero. Dapat po data-driven lahat ang magiging desisyon natin sa kumpanya. Marami ho kasing mga may-ari ng negosyo, nagka-come up po sila ng desisyon nila coming from a presumption. Ibig sabihin, dahil walang enough na data, walang enough na evidence, minsan nami-mismanage po yung kumpanya dahil nga presumption sila. Example, bakit nalulugi ang negosyo? Sa palagay ko siguro pangit ang store natin, siguro dapat nating i-improve. Yung mga ganong klase ng decision making po, ang tawag po dyan presumption. Wala ka namang enough data or enough numbers or enough evidence na magpapatunay na nandoon nga yung problema ng negosyo mo. Yun yung problema sa maraming entrepreneur. Presumption lagi, assumption lagi. Ibig sabihin sa palapalagay. Hindi ho po pwedeng ganon sa negosyo. Dapat sa negosyo, we will only decide and we will make decisions only with certainty. At makakasiguro lang tayo kung ang pagdidesisyon natin is magbabase sa numero at sa data na na-consolidate natin. Paano ba gagawin yan, Sir Raymond? Magre-record po kayo lagi. Naka-note yan. May proper documentation kayo niyan. Example, yung store opening ninyo from 9 to 5, hindi bumibenta, alam mo na. Kung kailan may oras ng maraming taong pumupunta ron, at kung may nagtatanong ba sa inyo na mas extend nyo pa dapat yung oras, di tsaka po kayo mag-a-adjust. Ibig sabihin, mali yung store opening and closing ninyo. Yung iba kasi, nag-a-adjust kagad ng aesthetic ng negosyo nila. Ang pagkakamali naman pala is opening hours and closing hours. Yung iba, gumagastos ng malaki sa marketing nila, ang problema naman pala nasa operation, yung mga empleyado hindi accommodating sa mga customer. So, ibig sabihin, you have to gather data. Kailangan magkaroon po kayo ng system on actually gathering data within your management ng company po ninyo or ng negosyo po ninyo. Ano ho, maraming pagkakamali ho ng maraming negosyante. Masyado silang magastos sa operation, ang kulang pala is marketing. Tama ang management nila, tama ang marketing nila, mali naman pala yung production, wala nang naibibigay sa mga kliyente o customer. Kaya pala maliit ang benta. In every aspect of business, you should consolidate data and you will make decision with data only. You have to gather facts, you have to gather data, you have to take notes, you have to observe thoroughly. You have to create a system wherein you can gather numbers, you can gather facts, you can gather data, para hindi po kayo maligaw sa negosyo ninyo. Hindi ho po pwedeng emotion-based lang or intellect-based lang ang decision-making natin sa negosyo. Ang negosyo po, hindi lang ito basta-basta common sense. Patatakbuhin mo yung common sense mo, yes, malaking factor ang common sense sa negosyo, pero mas malaking factor po kung may kasama pa po itong numero. Second, call a meeting to the person involved. In particular, kung may problema ka sa empleyado mo. Ibig sabihin, confrontation po ang pinakamahalagang dapat nating maintindihan sa management. Yung iba ho kasi, hindi nila kino-confront yung empleyado nila. Alam na nga nilang may pagkakamali, may nararamdaman silang parang something wrong dito sa tao na to, hindi pa nila kino-confront, hindi pa nila kinakausap, pinababayaan lang nila. Maraming mga amo masyadong mabait. Yun po ang
ang totoo. Ibig sabihin, kung close na sila, may relationship na within the company, nawawala ng respeto. Kung may nararamdaman tayong pagkakamali, confrontation lang po, call a meeting to the person involved. Ito pa ha, ang pagkakamali ng marami. Itinatanong ho doon sa co-employee. May-ari ka, hindi ka dapat chismosa. Hindi ka dapat chismoso. Ang trabaho ho ng may-ari, hindi ho makipagchismisan. Kung alam mo yung tao mo nagkakamali, siya mismo ang kausapin mo. Hindi yung ipinaparaan mo pa sa iba. Ang trabaho ho ng may-ari is i-manage ng maayos yung mga tao nila. Kung sa palagay mong nakukupitan ka, huwag mong itanong sa karelyebo niya. Kung nawawalan ka ng pera sa kumpanya, itanong mo dun sa finance department ninyo ano nangyayari. Sir Raymond, madalas naman ho, walang umaamin, lalo na kapag may ninanakaw. Totoo yan. I agree with you 100%. Pero kahit papano, pag kinonfront mo na, alam mo, may pakiramdam niya na mararamdaman niya mukhang nakakatunog na to si boss. So mag-iingat ng kilos yan or hindi niya muna gagawin yung pagkakamali niya. Up to until makakuha ka ng sufficient evidence or sufficient data na magpapatunay na talagang nangungupit yung tao mo. Kailangan confrontation po. Huwag ho ninyong papayagan lumaki ang sungay ng mga empleyado ninyo. Kaya mahina negosyo mo eh. Nag-early out yung empleyado mo. Ipinapa-out dun sa co-employee. Dapat yan, i-confront na kagad yan. It's either ng HR o kayo kung maliit pa yung kumpanya. Hindi yung palalakihin nyo pa. Hindi yung hahayaan yung tumubo yung sungay ng mga empleyado ninyo at saka ninyo tatanggalin at saka ninyo ipa-fire. Tandaan po ninyo, pag naging too much familiar na yung mga empleyado ninyo sa inyo, nawawala yung respect. At pag nawawala yung respect, nawawala ho yung disiplina. At pag nawawala ho yung disiplina, wala na hong professionalism sa trabaho yan. At lahat ho ng gagawin yan, iraraos niya na lang kasi may sweldo siya kinsenas at katapusan. Nawawala po yung puso sa negosyo kapag kapabaya kang negosyante. Yun ho ang tatandaan po natin. Always call a meeting to the person involved. Huwag ho kayong papayag na hindi ninyo i-address yung mga concern ninyo sa mga tao. Yung concern ninyo kung sino may pagkakamali, kung sino may pagkukulang, kung sino may pagkakasala, doon po talaga, diretso ho doon. If nando na po kayo sa tinatawag natin na macro stage ng negosyo, ano ibig sabihin ng macro stage ng negosyo? May mga superiors na sa loob ng kumpanya. Meron ng bisor, meron ng manager. Collaborate with them. Ang ibig sabihin ho, katulong nyo ho silang mag-gather ng data. Hindi ho nilagay ninyo sa posisyon yung manager at yung supervisor para lang ho mapagkunan sila ng chismis. Kailangan may recording ho sila anong ginagawa ng mga empleyado within the company. Doon ho nagkakamali yung maraming mga negosyante. Wala ho silang recording. Dahil wala naman silang sistema. Wala silang person involved to that kind of process of their business. And that's the reason why they fail. The reason why kukuha tayo ng supervisor at kukuha tayo ng manager is para mapagaang yung trabaho natin. Ito ho ang karamihan ho. Wala na ho kayong magagawa. Ang mga empleyado ho talaga ho masasakit sa ulo yan. Wala na ho kayong magagawa. Kaya nga nagkaroon ng stigma na empleyado mindset eh. Kahit ikaw kung empleyado ka man ngayon eh. Di ba paminsan-minsan ayaw mo yung nagtatrabaho ka? Tinatamad ka, yung wala kang gana. So ang trabaho ng employer mo sa'yo is to motivate you. Paano kanya imo-motivate kung hindi niya naman alam na tinatamad ka? Kung hindi niya naman alam na hindi ka motivated sa trabaho dahil wala ngang data, walang facts. So what will happen? Yung mga empleyado nyo tatamad-tamad kasi tamad ka na may-ari. Yun yung totoo. Kung hindi kumikilos ho yung mga tao ninyo sa kumpanya, ikaw mismo may kasalanan yan. Huwag mong isisi sa ibang tao kasi wala kang sistema, wala kang tamang proseso. So in particular doon sa mga nasa macro stage na ng kumpanya nila, if you have managers and supervisors, ekstrang mata nyo ho sila. Dapat magre-report po sila sa inyo, honest to goodness. And you always have to weigh things before you make decisions. And the only way that you can actually weigh things is when you have numbers, when you have data. Babalik pa rin po tayo doon. Kung sa palagay ninyo, sa pagninegosyo ninyo, may problema yung mga empleyado, yung mga superiors na in-appoint ninyo, supervisor, manager, kung sa palagay nyo, ganun na ho yung nangyayari, what you should do is you should communicate with respect. Ibig sabihin may galang, with all due respect. Ganun po talaga. Huwag ho kayong makikipagsigawan, makikipagmurahan, ibababa nyo yung level nyo sa mga empleyado ninyo. Kasi marami ho na mga may-ari ng negosyo, nakikipaghiyawan sila sa empleyado nila. Nakikipagmurahan sila sa mga tao nila. Nakikipagsagutan sila sa mga tao nila, hoy, may-ari ka. Ano nangyari sa'yo? If meron kailangan mas nakakaintindi sa pag-uugali ng mga tao within the company, wala ho
hong iba, kundi kayo yun. Every person in the company, you should communicate them with respect. Kahit security guard lang yan, or katulong yan, or kasambahay yan, or kung sino man yan, lahaging may respeto ho. Hindi po pwedeng wala. Kasi kapag ka nawalan ng respeto sa loob ng kumpanya, hindi rin ho kayo re-respetohin ng ibang mga empleyado ho ninyo. At ang mangyayari ho dyan, masisira ho yung negosyo ninyo. Huwag ho kayong papayag na umabot sa ganun. Ano ho ang pinaka-best way para makakuha ho kayo ng sagot sa mga empleyado ninyo? Lagi ho kayong magtatanong at mag-aantay ng sagot. Yung iba kasing mga may-ari, nauuna yung bibig nila bago yung tenga nila. Ginawa ng Diyos na dalawa yung tenga at isa bibig mo, dapat mas marami kang pakinggan sa buhay mo. Kaya nagkakamali ho kayo sa pagmamanage ng negosyo ho ninyo, masyado kayong mabungangang amo. Makinig ka kaya muna. Timbangin mo kaya muna yung mga bagay-bagay bago mo unahin yung bunganga mo o yung bibig mo. Kasi yung iba masyadong entitled eh. Nagkaroon ka lang ng title na may-ari ka ng negosyo, masyado kang feeling entitled. Parang untouchable ka, parang hindi ka nila po pwedeng kausapin. Hindi ho po pwedeng ganon. Ang pagmamanage ng negosyo, give and take po yan. Kung nagbibigay ka ng sweldo sa kanila, nagre-render naman sila ng service sa'yo. At kung wala sila, mas lalo kang mahihirapan sa negosyo mo. So, kailangan magrespetuhan ho kayo sa bawat isa. Lagi kang magtatanong. Kapag ka kinonfront mo na yung specific na empleyado na yan, you should ask question. And you should wait for the answer and you should ask question again. Hanggang sa mapiga mo, hanggang sa mailabas mo kung ano ba talaga yung nangyari. Marami ho kasi na mga may-ari na kaya ho bumabagsak ang negosyo ho nila. Number one, hindi nila kinakausap yung mga empleyado nila. Maliit pa lang yung problema, hindi nila nire-resolve. Ano laging sinasabi ho ng mga complacent na mga may-ari? Okay lang yan. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Yun ang problema sa inyo eh. Kayo ang nagpalaki ng sungay doon sa mga tao ninyo. Kaya ano nangyayari? Negosyo nyo ang gulo. Walang respeto, hindi organized, hindi tama ang management. What usually happen? Lugi, bankrupt, iyak ka ngayon. Hindi para sa'yo negosyo. Tanga ka eh. Yun ang problema sa'yo. Hindi mo inasikaso yung negosyo mo. Number 5, conclude and make decisions only if certain. Kung sigurado ka na talagang nandoon ang problema ng negosyo mo, example, marketing, kailangan mong mag-extra ng budget sa marketing. Magdidesisyon ka lang na i-extend yung budget mo sa marketing kung nandun yung problema. Baka mamaya ang problema nandun sa advertisement mo, wala dun sa marketing budget. Maraming nalilito dyan. When it comes naman pagdating sa management ng negosyo nyo, baka mamaya yung opening hours or yung location ng negosyo mo ang may problema. So, ililipat mo lang yung location ng negosyo mo kung sigurado ka na nandun talaga may record ka. Wala talagang foot traffic. Wala talagang dumadaan na tao. Ayaw talaga bilhin ng tao yung produkto ko dito sa lugar na to. And that's the time. Tsaka kalilipat ng location. Kung wala kang ebidensya, wala kang facts, wala kang data, tapos magko-conclude ka kagad, yun pala adjustment lang ng working hours ang problema. Hindi pala yung location. So, ano mangyayari? Gagastos ka ulit sa panibagong store mo, sa negosyo mo, pero hindi mo alam kung in-adjust mo lang pala yung oras ng operation mo, mas malakas sana yung location na napuntahan mo. Problema na maraming negosyante yan eh. Pagdating sa production, alam na nga nila malakas yung ganitong item. Pilit pa rin silang nag-i-innovate kasi masyado kayong nabaliw doon sa innovation. Minsan, merong winning item na kailangan mo lang i-produce ng i-produce para kumita ka ng kumita. Ano nangyayari sa'yo? Naglalabas ka ng panibagong item na hindi mo alam kung bebenta o hindi. Always remember that if it's already a winning product, huwag mo nang baguhin. Yun yung nagbibigay ng pera sa'yo eh. Yung winning item na yun. Bakit mo pa babaguhin? Sino customer mo, age bracket, magkano buying capacity, buying power and all. Data again, may winning item ka. Sino mga customer neto? Mas marami ba lalaki o babae? Age bracket, 18 to 25 o 25 to 35. Yun yung mga factors na kailangan mong bantayan sa negosyo mo. Data-driven lahat yan. So you will only make decisions within the company or within your business if only it is already proven and tested na dun talaga, yun talaga yung problema. Dun ka talaga dapat mag-improve. Dun mo dapat talaga i-scale yung negosyo mo. Napaka-importante po ng certainty sa negosyo. Yung alam mo, yung sigurado ka. So from the start, kailangan yung maunawaan at maintindihan na yun na yung trabaho nyo sa negosyo. Mag-gather ng facts, mag-gather ng data, mag-gather ng information. Information is everything about business.
Marami kasi puro front-end ang inaatupag. Ano yung front-end ng negosyo? Marketing, promotion, advertising, collaboration with other influencers. Puro front-end yan eh. Yes, malaking factor yan. At naniniwala ako maraming negosyante ang may mali dyan. But mostly ng negosyante, back-end ang problema. Yung front-end, madali yung i-resolve yan eh. Pero yung back-end, management, production, finance, yun yung mga back-end ng negosyo. Logistics. Ang dami. Aayusin natin lahat yan. Sir, napakarami parang elemento ng negosyo. Pinili mong magnegosyo. Ganun talaga. Mahirap. Oo. Pero again, ang platform for you to become successful is business and business only. Always remember that if we are managing a business, treat your business as another person. Parang baby, parang bata. Ang infant, marunong na bang magbasa? Hindi. Marunong na bang magsulat? Hindi. Marunong na bang maglakad? Hindi. Marunong na bang magsalita? Definitely hindi. Ano ang connect niyan sa negosyo? Lahat ikaw ang magtuturo doon. Hands-on ka bilang magulang. Sa negosyo, ganun din. Kapag ka ikaw ang nagnegosyo, ikaw ang magtuturo at ikaw ang maglalagay ng sistema dyan. At tuturuan mo rin yung negosyo mo, aasikasuhin mo ang negosyo mo kung paano ka bebenta, paano management, parang tao. Ibig sabihin, i-hone mo talaga, i-groom mo talaga, at papalakihin mo talaga yung negosyo na yan na parang tao, na hanggang sa kaya niya nang magtrabaho mag-isa niya kahit wala ka dyan. Ganun ho ang pagninegosyo. Business is a long process. And number 6, the final C, calmness is power. Kailangan kalmado ka. Nagkakagulo na silang lahat, kalmado ka pa rin. Sabi nito, nangnanakaw tong ganito. Eto, sira ulo. Eto, ganito. Kalma. Asan ang data na magpapatunay doon sa mga bintang nyo sa bawat isa? Kalmado ka lang. Huwag yung natataranta ka, rattle ka. Mawawala yung respeto ng tao sa'yo kapag ka rattle ka na may-ari. You control. You take charge. You are responsible. Negosyo mo yan eh. Di ka pwedeng mataranta. Di ka pwedeng magulantang. Kung focus ka sa negosyo mo, maniwala ka sa akin. Kalmadong-kalmado ka niyan. Kasi alam mo, you are certain kung ano yung kailangan mong gawin sa negosyo mo. The reason why your business is not profitable right now, because you are uncertain. Hindi mo alam. Wala kang records, wala kang data, wala kang facts, wala kang figures, wala kang evidences. Nangungupit ba talaga? Sa palagay ko nga, oo. Hindi po pwedeng ganun. Mahina ba talaga yung store? Sa palagay ko naman, hindi. Hindi po pwedeng sa palagay eh. Hindi ba talaga bebenta sa online to? O baka may kulang naman sa'yo. Yun ang hanapin mo. Yun ang intindihin mo. Because at the end of the day, hindi mo papabayaan na mapariwara ang anak mo. Hindi ka papayag na yung mahal mo sa buhay ay magkawindang-windang. At yun yung negosyo mo. Kasi karoktong ng negosyo mo, yung totoong mga mahal mo sa buhay mo. Kasi yan ang magdadala ng pera, ng kita, ng panggastos sa pamilya mo.